I-share ko ngayon sa inyo yung experience ko nung tumira ako sa Davao for 6 months. So, nangyari to nung 2012, pinadala ko ng SP Madrid, yun yung dati kong pinagtatrabahuhan sa Makati. So, pinadala nila ako doon para mag-handle ng account. So, nung tumira ako doon, syempre natakot ako dahil Mindanao yun. And wala akong alam tungkol sa Davao City. So, hindi ko alam kung sinong namumuno, kung anong meron doon. Basta pumayag lang ako na ipadala ng company doon. So, tumira kami doon for 6 months. So, doon sa pagtira ko doon, pagpasok pa lang ng Davao City, so napaka-linis, napaka-honest ng mga tao. Tapos ay meron din silang curfew at bawal manigarilyo sa kalye. Ang mura din ng mga pagkain doon. Doon ako nakakain ng eat all you can na 150 pesos. And dun sa palengke, malinis din, maayos. Ang mura ng mga prutas. Disiplinado talaga yung mga tao. Hindi ka matatakot doon na lumabas na may dala-dala kang cellphone or malaking pera, may alahas, kasi nga hindi uso doon ang holdapan. So, kahit maglakad ka sa kalye at nagsi-cellphone ka, walang hahablot ng phone mo. So, 8 o'clock pa lang, sarado na yung mga groceries, sarado na yung malls. So, hindi ko lang alam kung hanggang ngayon ganun doon. Pero dahil nga may curfew silang sinusunod, kaya maagang magsarado yung mga establishments. Pero ang natitira na lang na bukas ay mga resto at bar. Pero ang bar nila doon ay meron ding curfew. At wala kang makikitang pagalagalang tao sa madaling araw. Wala kang makikitang mga tambay na nagkalat sa kalye. Sobrang disiplinado ng mga tao doon at talagang may takot sila sa namumuno sa kanila. Kaya hindi talaga ako magtataka kung ngayon na yung mga tao dun sa Davao or sa Mindanao is ipaglalaban nila si Tatay Digong dahil nga ang ganda ng pamamahala ng mga Duterte sa Davao. Gumanda talaga ang Davao nung sila na yung namahala. Para kang nasa Maynila, makikita mo yung mga buildings, maganda yung mga transportation nila doon, maayos, malinis, walang mga barubal, hindi ka matatakot sa kalye. Parang feeling safe ka kapag nandoon ka at namamasyal. So, nakapunta rin kami sa Samal Island, nakapamasyal din kami doon, at talagang napakaganda po sa Davao. And masasarap din po yung mga pagkain nila, kaya maganda po ang Davao. So, nung una nga ay takot ako, pero nung nandun na ako, parang, alam niyo yun, gustong-gusto mong balikan ulit dahil maganda, maayos yung pamamalakad nila doon. Tsaka hindi nakakatakot. Actually, sa YouTube, kung mapapanood nyo, may mga awards na natanggap kasi parang livable nga daw yung Davao City. So, pwede kang manirahan doon dahil nga safe at hindi nakakatakot mamuhay sa Davao. And of course, napakamura talaga ng mga pagkain doon. Doon lang ako nakakita ng 1 kilong saging, 7 pesos, mga prutas na ang mumura. Kaya talagang ang mga Davaoenyo ay ipaglalaban talaga nila si Tatay Digong o ang mga Duterte dahil nga naging maganda ang pamamalakad nila sa Davao. At marami talagang nagmamahal sa kanila dahil una, nagawa nilang magkaroon ng disiplina ang mga tao sa Davao. And siguro naman nakita din natin yung pamamalakad ni Duterte nung siya ang naging presidente. Although, oo nga, madaming ang namatay dahil sa drug on war, pero nagkaroon ng takot yung mga tao nun. 'Di ba? Dahil nga sa ginawa nilang yun. Pero sana nga maging maayos ang lahat para kay Tatay Digong dahil may edad na rin siya. And sana magkaroon ng kapayapaan ang Pilipinas. Huwag sana tayong mag-away-away dahil dito, sana maging maayos ang lahat. So, yun lang ang aking
may share sa inyo base sa aking experience. So, salamat sa lahat and God bless us all.